Stream Dagat Time on Spotify. Makipagbardagulan using my vocabs. Over naman sa ass. Watch Dagat Time on Spotify. Hi mga eaters! Yahoo! Welcome sa new episode dito sa YT Satellite and sa Notify Satellite for So yeah, before we start, don't skip ads. Ang ating Little Lalap Gloss ay nakasuot pa rin ako pero i-refill natin yung bungangastra natin or labestra. Gilid ng labi, no? So, ayan, maglagay lang tayo para syempre may shimmering and paano kumain ng bichon ang aking labestra. So, huwag natin patagilin pa. Skip ads nyo na. Let's back it off. Let's move on. Bilis ni Jimod. Woo! To fast forward. So, yang ating first story for this episode ay kanyang titulo. Category pala. Is Horror? Is a lush a dilubyo? Is a lush tako-tako? At ang kanyang titulo is Libritos. So, anong gagawin? Let's read it! Sabi niya dito. Hello, Mima Sophie at sa mga e-gators. Share ko lang tong tindig nyo lihibo ko na story. Hindi ito typical na horror na may dilema ma. Sa Morning Glory ito na event. Okay, ibig sabihin, umaga siya nangyari Umaga siya nangyari. So, let's move on. Nakatira kami sa kubo ng Grand Pujico ma. At nasa gitna siya ng cornfield ang Baler. Last 2018 year back, sa aming pagisenga ng aking syapatid, napansin namin na wala yung Puji namin sa tabi. Dinadadma-deadma-ray lang namin kasi baka nag-aasikaso lang ng early or sobrang aga. Over naman siya sa most punctual. Sleeping Beauty ulit ako then may narinega ako na kumakanta mima na para bang nakalatin ang kantama. Latin. Lumabas ako at together with my syapatid. Hindi ko napapatagalin pa at ito na ang tawis after DJ Mod. Grabe ang kulba ko dahil nakita ko si Puji namin na nasa abuhan. Sunugan ng mga kahoy and everything nice. Hindi ko mag-gets ang event So tumakbo kami ng Grand Pujico na mga pitbaler. So, ayun nga, fast and furious kami ni Syapatid. Baka buksan kami bigla ni Puji. Diba? Ano? Nasa abuhan? Sunugan ng mga So, ibig sabihin, nandun siya nakatayostra? Or, hindi ko alam. So, let's move on. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam. Okay, tingnan natin kung mako-continuation natin. So, let's move on. Then, pumunta na sila with the constituents of Grand Puji at ito na ang second, Tawis Other. Sa abuhan naglalaro si Puji. At doon may mga krus na gawa sa tingting na nakatayo at may abo na krus sa mukhang ostra ni Puji. So parang nag-cross siya dito, naglagay siya sa ostra niya. Ang eksena ay parang nagdadahal house pero Ginkanto version si Puji Naboni pala si Puji ng masamang jalimaw, sabi ng mga constituents namin. Ginila nila si Puji pero grabe ang G-force niya at bukang bibig niya ay want niya ng kapestra at nyo si Ray. Nga pre? Ang cosplay ni Puji? Di kami naman you want it, I got it. Ano ba? Horror na nga And after try nila ikarga para ipadala sa hospital si Puji. Pero yung nasa biyahe ay nagkamalay daw si Puji at di alam anong event at napasama siya ng, is this the gala? At napasama siya, is this the Ano ba pag horror nga? Please horror naman. Huwag din nalagyan ng komedya. Kami lang, mawalang ganun. So, adjust the muta. So, let's adjust the Morning Glory. Kaya in conclusion, sabi ng titulat ko na former wizard na bonid daw siya dahil sa Libritos. Na-found ni Puji habang nangunguha ng damo at kaya na-activate ang Soul Diva dahil nalabag ni Puji ang rules and regulation na nakasulat sa Libritos. Libritos pala is a tiny book na may mga Latin na words.
Tama na kayo yung kilikili ko. Hindi to sama at sa mga igiters, hindi lang na-document dahil sa bokot at kulba-ma. Alangan naman i-reels ko pa habang nag-Emily Rosie po G. Pa-reply ma if readed na. Lamat. Talaga naman. Pero totoo talaga, may mga ganun-ganun talagang mga situation. And, syempre, pag ganyan, idalhin na natin sa, sa nyimbahan or magbasbas na sa kanila para ma-elbow na yung bonib. Nakakabokot yun eh. Tsaka parang nakakabastos naman kasi yung mga nyaluluwa eh, no? So, I think, ulit kong sasabihin, kahit ilang episode na wala akong laban dyan. Ano ako ba si Cristala? So, wala tayong laban dyan. So, mag-pray na lang tayo, diba? Yun yung ating powerful powers. So, yeah. DJ Mod, back it off. DJ Mod, kalkal. Go, move it, move it. So, yeah, let's come back. Ang ating adjust the bank. So, ang ating second story, category is estrata / libido / dilubyo. At ang kanyang titulo dito is ang guni-guni ni Kuya. So, huwag natin patagalin pa. Anong gagawin? Let's read it! Sabi niya dito, hi, may masofert na CEO ng isang paluging kumpanya na akala mo ay si Daniela Mondragon. Pati na rin sa mga igitas niya na ang babaho ng mga nyusod. Mahiya naman kayo pag inamuyan ni Mima. Mahiya no? Sorry po, shy. Over naman siya, shy! Hindi ka po pa kabisado ang mga vocals mo kaya ikaw na bahala mag-revise. Malaki ka na, kaya mo yan. Nagdagdag pa ng work ko eh. Woo! To add work duties. To add work duties. So, let's move on. Ang story ko ay nangyari before pandemic pa ma. Kakabreak lang namin ng boyfriend ko kasi napagalitan ako ng puji ko dahil bawal daw ako magbowa. Kaya pinilit niyang hiwalayin ko ang bowa ko. Kung hindi, papatigilin niya ako sa pag-aaral. Akala mo nang talagang ganda-ganda ng bunaks niya kung makapagdamot eh. May ganda ko kaya. Sabay binawi. Maganda tayong lahat. Pero syempre ako pinaka-top. Topleta, bottomleta. So, let's move on. Anyway, feel ko ang ganda ko talaga kasi pag break namin, may mga abangers agad. Tama naman. Pretty tayo. So, let's buelo. Dive in, let's buelo. Barkada namin to si Omsaret ma. Pero, kuya ang tawag namin sa kanya kasi mas matanda siya sa amin ng mga 2 years. Ma, for the comfort si kuya mo, nung nag-break kami ng BF ko, na akala mo talaga isa siyang guidance niya sa school namin. Naging close kami at umamin siyang bet niya ako. Pero BFF lang talaga ang tingin ko sa kanya at sabi niya okay lang daw dahil hinintay niya raw ako pag ready na ako. May pagka-touchet siya ma. Minsan naiilang na kami kasi napaka-OA makahawak sa akin kakabasid ko nga lang sa kanya. Mahilig siya umakbay, sunod ng sunod. Minsan hinihila niya pa ako pa sa tabi niya para umupo na minsan para sinasadya na maupo ako sa hita niya. Bukod na yan eh. Parang it's not, over na yan. Tsaka, KKK yan. Pero magaling umuwi sa Merlat na to kaya hindi siya nagtatagumpay. Isang araw nagpaplano ang barkada ko na manood ng sine. Hindi siya inimbita kasi naiilang na rin yung mga friends namin sa ginagawa niya. Pero pagdating namin sa sinihan, nandun siya Naghihintay sa amin, kaya siya ang tagal raw namin dumating. Nagkatingin na lang kaming lahat, inayaan ng sumama siya. Hindi namin alam kung paano niya nalaman o kung sino ang nag-aaya sa kanya. Pero ito na nga agad ang unang The With Other DJ Mal. Kalkal. Bumunot kami isa-isa sa ticket na binili namin para walang agawan ng upuan na maganap. Pero ang kuya mo gusto talaga tumabi sa akin, kaya ayun. Hinayaan na lang at di na rin nasunod ang seat number sa ticket. Nung nagsimula na ang movie at madilim ang paligada, may kamay rin nagsisimulang gumalaw ma. Kailangan na makagawa ng warrant dito kasi bawal yan eh. It's kind of pambabastos. Diba? Okay. I-warrant na yan So, let's move on. Mauna sa kamay ko. Maya-maya sa jita ko, huy, bawal. At dahan-dahan gumapang kamay sa niya pa. Hala! Oh my God. Dapat nag-shout ka or binrompal mo siya. Bigla siyang bumulong ng wanna play with me?
At ang sagot ko naman, yes, yes, yes. Alam naman tumanggi pa ako, kinalikot niya na nga ako. At ayun ma, naglip-tulalap kami habang kinakalikot niya ako. Ha? Sabi ko pa, baka marinegan nila kami sa for the moon and back na ako eh. Sabi niya, okay lang daw yun. Hindi naman daw kasi sila magsasabi ng psst, pa-join. Eh di ayun, inorpap ko siya at hindi siya nakatiis. Nagyarurot na kami sa loob ng sinihan. Katabi ng mga kaibigan namin hanggang nakamit namin ang La Niña. Mawala kaming nyondom nun, kaya sinalo niya na lang ng white cast niya sa bripanga niyang suot-suot niya hanggang pag-uwi. Na para bang may baon siyang buko juice pang merienda mamaya. Yung ano yun, yung uhog na sipon, yun ba yun, yung sa buko? Pasip. sorry, let's move on. May ang dugyot pero for the Gmas pa rin siya ng mochi ko hanggang matapos ang movie. Pero ito na talaga ang pinaka-last, the West Other Abajamid. Guni-guni niya lang lahat ng yun, Pagkatabi kami sa sinihan, pero wala talaga nangyari dahil hinawakan niya ang kamay ko. Inalis ko kaagad at sinabi ko, ayoko dahil binasid ko na nga siya, diba? At dahil doon, parang nagtampo ang kuya mo at hindi na umimik hanggang sa umuwi kaming lahat at hindi na rin kami nagpansinan. Pagkatapos, dahil hinayaan ko na rin siya at hindi ko na siya iniimikan. Fast forward, British accent. Last year lang may nakapagsabi sa akin na common friend namin ay kinuwento niya palang siya ang nakakuha ng virginity ko, Takot ako! Ayoko niyan. Pag ganyan, parang magtago na. At sa sinihan raw naganap. Kinuwento pa rin nila dito kung anong ginawa namin. Siyempre galit na galit ako kasi ang tagal namin hindi nag-usap o nagkita ulit at noon ko pa nalaman na may chismis palang kumakalat tungkol sa akin. Pero for the tawa lang mga kaibigan ko kasama namin sa sinihan noon at kaibigan ko pa rin hanggang ngayon dahil ang galing niya gumawa ng story na ang kategory ay wansa para sa nyogok time. Ang lala ng guni-guni ng kuya mo na hindi niya naisip na andaling masayt pag may narurot sa amin dahil nakaupo kami sa pinakaharap ng upper level kung saan dumadaan yung mga boo na nag-ER. At silit ng upan sa sinihan, malamang agad maririnig yung katabi kong kabarkada ko. Mabuti na lang at wala naniwala sa kanya dahil nalulong na pala siya sa droga rin. Nung nag-pandemic at kung ano-ano na daw ang sinasabing wansa. Never na kami nagkita ulit at balita ko ay nakahanap na pala siya ng bagong Newgar Mommy ngayon at tambay raw siya. Walang proof of purchase alam ka naman i-video ka pa pagtanggi ko sa holding hands niya. Tama na kayo napapagod ng mga daliri ko kakatay. Magkakalikod pa ako mamaya. Thanks sa pagbabasa, Mima, Sophie, and call mo na. And grabe, yun nga, So, gumagawa pala siya ng story na wansa. Wansa. And, ako po, mag-ingat-ingat na lang talaga. And, sana makapag-treatment siya if, diba, nalulong siya sa droga rehab, medyo mahirap, diba? Lalo na makasaksi tayo ng mga nag-user or something like that, na nalulong na. So, kailangan talaga ng treatment or rehabilitation para, diba, makapagpagamot. Kasi mahirap pag nalulong. Hindi natin alam kung ano yung reasons behind that. And, and buti na lang is, naging, lumayo-layo na yung ating letter sender doon, diba? So, bukod yun So, I think, DJ Mod, move muna ako sa next story. Go. So, let's move on with our next story. Matutudo naman. So, let's over naman sa motivational. So, let's move on. Ang kanyang category is strata, / na may BL, / alibidurch, / kolaba, at ang kanyang titulo is Rosas at ang isa sa 6 na tinik. So, anong gagawin? Let's read it! Sabi nito, hi, Mima Sofret, patron na nangangamoy ng newsod at basang kilikili sa mundong ibabaw at sa mga igiters na perfect kung makajudge ng mga story. Pasensya naman, hindi ako masyadong maalam sa vocabs mo. Developing fun pa lang. I-revise mo na lang pag necessary. Love you. Ako isang diskreta na keki. Open naman ako sa fam at sa mga friends ko. Hindi lang ako magaslaw in public at halos lahat ng mga friends ko ay strata na OMS.
Galing kasi ako sa all-boys na school nun, ma. During my high school, hindi ako masyadong nakikihalubilo sa room, ma. Bagong lipat lang ako sa section na yon kasi late na enroll ako. Medyo introvert na keki ako, pero pag comfortable lang na ako sa kanila, ay makikita na nila si Self, or yung baka yung true cosplayer. True life niya, ganon. One time sa MAPI namin, may pina-performance task ang teacheraka namin na dance. Kailangan mag-groupings. Lahat sila agad nakabuo ng group, so ako walang ka-close kasi late enrollee, ni-random ni teacheraka at napunta ako sa circle na magkakakilala na. Fast forward British accent. After namin ng performance task by Clifford M. Cano. Lalalaw talaga ako pag may Clifford M. Cano. So let's move on. Ayun, ma, parang in-adopt nila ako sa grupo nila, ma. Kasi ako yung nagturo sa kanila ng dance. Alam mo yan, ma, pag dansera ka, forte ng mga keki yan, ma. Aware sila na malambot ako, ma, at di nila ako pinakitaan ng pagka-pneumophobic. 6 pala sila, ma, ako yung pang 7 sa circle. As time passed by, naging close ko sila, ma, yung tipong sinasama nila ako sa after class, mag-com shop, kumain at even overnight, o kaya outie. So, moving on, naka-moving up na kami ng grade 10, ma. Nag-set sila ng ninuman that day before the moving up. It's enga time. Alam mo na, enga ka na. Wala tayong or papengga ka na. Erbog ka na. Damit ko yan, Erbog ka. So, let's move on. Sabi niya dito, ma, since magkakanya-kanya daw kami ng school sa pagdating namin sa senior high, isang barangay lang ang layo sa amin ng bahay ng isang OMS na friend. Kaya sumama na rin, ma, at nagninuma na nga. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti na sila na-enga, ma. Dato na lang kami natira sa baba at yung 4 na makita sa taas para mag-sleep seal, at after maubos yung bolak, nagpaalam na ako na umuwi sa 2 kong kasama sa baba. At ma, eto na nga ang unang towes at of the Jemaid. Ma pala, kasi pag nagsabi kayo ng the Jemaid, kailangan mo siya parang hindi lang mo ipasok ng dulong-dulog. Did you made? So, let's move on. Bala kayo. Tinitch ko na nga kayo, eh. So, kayo dito. So, let's move on. Sabi niya dito, ma, palabas na ako ng gate. Nagpasundo ako sa Kuya Ret ko sa bicycle namin at buwelo ako. Tapos, out of nowhere, bilang sumakay isa kong friend. Sabi niya, sama siya sa akin. Sama. Sa bahay na lang namin na siya mag-sleep kasi wala na siyang pwesto sa taas. Hindi rin kalakihan yung kwarto ng friend ko, ma. So, wala akong choice ba? Sinama ko siya pa uwi sa amin at karating lang namin sa bahay, ma. Pagkaayos ko ng bed, humiga na agad siya, ma. Kasi, hanggang malala daw siya, ma. At ako naman naligostra pa. After maligostra, pumasok na ako sa kwarto ret at tinabian ko na siya. Ma, bong ina, ang burapi ka pala niya, no? Pag, enga. Mistisyo siya, ma. Tapos ang pula-pula ng pesong niya na para bang Pampangas Bestosino ang daig pa ang blush ni Mima. So, habang nakahigas na kami, minaramdaman akong kumaysa sa aking bortawan, ma. Inaabot niya pala yung kamay ko at pinapahawak sa ngiti. Pairot niya, ma. Huh? Erbog ba? Ba't naman ang erbog? So, ibig sabihin, alam niya. Ako naman, nakikisor, bigla akong kinabahan. Dahil di ko inaasahan na ganoon at alam kong strata siya, ma. Mas yung balahibo niya. Pinalo ko agad yung kamaysan niya, matumigil siya. Ayoko may mangyari sa amin, ma. Baka mapagkailagan kami after kasi alam ko yung strata siya. Tapos ilang minuto pa, ma, iba na naman ang inaabot niya, ma. Yung Jolostra ko naman, binababa niya, papunta sa ngiti pirate niya. Over naman sa erbog. Umiilag-ilag din ako, ma. Tapos ilang saglit naman, inubasa niya na yung dametsra niya, ma. At bila akong sinunggaban ng lip-to-lalap sa leega. Nakala ko, iba na yung gagawin sa akin. Sabay bulong sa akin, pwede or papo daw siya kahit isang beses lang. Natawa ako, ma. Ha 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 ha. Emoji laugh. With consent pa yan siya. Sabi ko, di ako marunong eh. Since wala naman talaga akong ex, tas nanonood lang ako sa Twitter, ma. Sabi niya, okay lang daw. Basta wag mo isama ang ngipin ko pag, or baka daw makagat ang ngiti pirate niya.
So, ayun, norpap ko na siya. Sabi niya, hindi, ano talaga, ang kati-kati talaga eh. Ang kati. Tapos, sabi niya, nakaraan niyo ng inamin, gago, Rabilin talaga, kinasgas ako. Nag-comeback si Rabili. So, let's adjust anong English na sipon? Ano English na sipon? Adjust the mucus. Joke lang. Mucus. Adjust the mucus. So, let's move on. Alam ko yun yung virus eh. Bacteria. Okay, so let's move on. Sabi niya dito, ayun na nga, ayun, norpap ko na siya, tapos 3 minutes, napagod ako, sabi ko sa kanya, ayoko no! Hindi ako sanay ng ganun, bilang first timer, Ilang saglit na pinajigasan niya ako, at narurot ang bebex ako, para di na daw ako mapagod. At may ito na ang second, was other, DJ Mal. Kaya, Saya. Saya. Mahabang ninanyarurot niya ang bebex ako ng ngiti perot niya, bilang bumukas ng pinto ang kwarto red ko. Nang hiram ng charger yung kuya ko, sa kaba agad inalis ng friend ko yung ngiti niya sa bibig ko, at sabi naman ni kuya, parang kumakain ka pa. Ano midnight snack yan baka pwedeng pahin ng isa. Ba't mo nang bagansya na naman? Ba't lagi kayo nang babagansya kasi? To lock the door. Ba't kasi? Parang nakakabastos. Ilak nyo kasi. So let's move on. Medyo madilema naman. Ewan ko ba, nakita natin ni Kuya Red ko yun after niya kunin yung charger at umalis naman agad siya. Then after mabagan siya, tinuloy pa rin namin ang nyarurot at nung malapit na siya, sabi niya, if pwede niya daw, inyo sa bebex ako ang white cast. Sabi ko, go lang. Gusto ko rin naman itry kung ano ba talaga ang lasa nun. Ang lasa ng spaghetti na walang sauce. Ano, may hotdog, tapos may giniling sara, may mushroom, pero walang sauce. So, ganun natin yung lasa eh. So, nyek-nyak. Let's move on. After niya ma-achieve ang lani niya, ako naman daw. Nahihiya ako niya pakita ang ngiti, pero kasi first time ko yun. Tumuyo siya at bilang niya sinabasa ang nerd ko at ninukol niya ako hanggang lumabas ang white cast. Both naman namin na-achieve ang lani niya and after kay sir ako, sa lipanga sabi-sabing, ano feeling mo sa akin? Bayola ka ba? Nagulat ako kasi sobrang tigas niya sa school at lahat sila magtutropa. Knowing back, agad ko naman sinabi na di ko alam sa'yo. Ikaw lang nakakaalam sa sarili mo at ano ka man, ay okay lang sa akin, tatanggapin kita. Tinap niya yung head ko at sinagsman siya na para bang good boy ang atake. After that night, in-expect ko na di na kami magpapansinan kasi unexpected yung nangyari. Di pa rin nagsisink in yung naganap. Pero very wrong pala ako Mas naging comfortable siya sa akin at doon na nag-start ang closeness namin. Fast forward British accent, graduate na pala kami ng college at bawaret ko na siya ng 5 years na kami. Oh, grabe. Pero naman sa happiness, kala mo talaga, and they live happily ever after. Kala mo talaga, member sila ng dito, ng Disney. Oh, kayo na Alam mo talaga So, kala mo talaga sila na yung papalit sa, yung Cinderella dito ng PH version. So, let's move on. Niligawan niya ako nung grade 11 kami, 2019. Same kami ng pinasukan ng school. Tama na kayo basa ng kilikili ko. Thank you for reading this Please. Notes pag-read it muna to Proof of purchase pala album namin magbabarkada and kaming dalawa. For your eyes only. Love you, Mima. Sana pumaldosh ka na sa sales ng Sophie & Co. Long live. Mwah. Oh, so cute. Uy, epek ko. Epek sila. Di pa kayo. Yung ganda naman. Alam mo, yung ganda talaga. Di pa kayo nagmamahalan. So, dumako na tayo sa ating next story. So, yeah. And more love and tuloy-tuloy ang love. Spread all love and everything nice. So, wala akong laban dyan. Ako yung ngiting na naman. So, ako yung ngiting. Ako ng kontrabida dito. So, dumako na nga tayo sa next story. Talaga sila na yung BL ng Pinas. So, let's move on. So, yeah, dumako na tayo sa ating next story. Ang ating next category is BFF/Dilubyo/Third Jerker, and there is a trigger
Warning! So may disclaimer tayo mga I love you ko. At ang kanyang titulo dito is Broken Boundaries. So anong gagawin? Let's read it! Hello, Mima Sophie, ang maburapi kang Barbie top from Antipolo na umaamoy ng mga white casret sa puso ni DJ Mod / lagyan ng asin para balot / aseyo ng Sophie and Co. na malapit na mag-file ng bankruptcy pero minamanifest ko pa rin na ang biggest comeback at malagong pag-asenso. At sa lahat ng mga igiters na wala ng ibang ginawa kundi mag-melody sa TikTok live at pahirapan si Mima ko Sophie sa pag-read ng mga Norly at once naman ng mga history. Lumaban to. So, let's move on. Ang kakapal ng mga mukha daw! Share ko lang tong dilubi story ko, Mima. Sana sa Notify satellite mo to ma-read dahil naglagay ako ng trigger warning, diba? Tsaka medyo mahaba ito. Kung i-read mo to sa TikTok, ay tigilan mo na yan na matapos yung pag-inom. Ano ba kasi? Pag trigger nga, please huwag na kayo magpa-laugh. Nainis ako Anyway, walang skip ads. Bumili na kayo. So let's move. So let's move on. Ito na. Let me introduce myself. Tawagin na ako Maki. Ang Wonder Pokla from Manila at isa akong person living with HIV. Na patuloy lumalaban sa buhay at nagpupursaging makapagtapos bilang isang engineer. Ang story na ito ay ikot sa dating BFF ko na tawagin na lang natin si Bess. Isa siyang OMS na strata at mag-BFF na kami near back high school days pa namin. Actually, akad rivals pa nga Dahil kahit sabihin natin may ibubuga ako sa pag-aaral, ay di ko matatanggi na matalino talaga siya, ma. Sa matagal na friendship namin hanggang this year, 2025, alam niya namin ang kanya-kanyang dagok sa buhay ng isa't isa. Sa hanggang dikit nga kami, ma. Sa panahon man, nakasiyahan o kalungkutan ay nanatili pa rin kami mag-BFF. Hanggang humantong isang pangyayaring tuluyang mag-iiba ng pinagsamahan namin, ma. Nung managkayaan kami mag-outing sa hometown ng isa naming katropa for several days dahil tapos na sa wakas ang school year at oras na para makapag-unwind naman, kahit pecha di peligro sa Jokans ay sumama na kami. Siyempre, outing na yun magiging bato pa ba? Fast forward British accent, edi happy-happy kami. Nung makapunta na sa hometown ng friend ko, it's been a long time na rin since nakabiyahe ako ng napakalayo-layo at first time din na hindi ko kasama ang family is love ko. Nakarating kami noon nung nang hating gabi kaya pagkatapos lumapang ng dinner sa baloy nila ay nag-sleepasil agad kami kasi maaga pa ang biyahe namin papunta sa falls. Siguro mga 3 hours yun, ma. Noong unang gabi namin, pagka-sleepasil, okay naman ang lahat. Tabi kami matulog de best sa sofa kaya payat naman kami pareho. Yung mga merlet na sa kwarto ret at yung mga oms ay nag-sleepasil na lang sa lapag sa sala. At ito na nga agad ang unang The Wester. DJ Mod? Manalimpungatan ako na madaling araw at naramdaman ko na nakahawak si Bess sa nitty pirate ko sa short. Siyempre nagtaka ako kasi bakit nang gagawin sa akin yun? Strata siya. Morning wood yun. At alam ko sa ko na hindi ako erbog sa kanila kahit isa akong pokla. Hinawi ko na yung kamay niya at nagpatuloy sa sleepasil at kinang umagahan iniisip ko na walang nangyari at hindi totoo yung ginawa ni Bess habang sleepasil ako. Throughout the day naman, hindi naman niya ako kinausap about doon. Kaya naisip ko, bakit tulog siya at unconscious siya nung nahawakan niya ang nitty pirate ko, ma. Hindi ko rin naman siya nagpapakita ng motibo na maghihihi, wanna play with me kami. Kaya patuloy ang kasiyahan namin sa falls at dinedmo na lang talaga ang pangyayaring yon. On our second night pagka-uwi galing sa falls ay nag-ginoma kami magtatropa ret. Enga time please. Hindi ako mag-enga time. Si Bess ay konti lang ang na-ginoma at nag-sleep sila sa pwesto namin habang ako ay patuloy pa rin sa pag-enga hanggang maubos kahit wala naman akong or papin sa kanila eme. After that ginuman, madali ako nakapag-sleep sila dahil sa enga, ma. Tumabi kay Bess ulit sa sofa. At ito na nga ang pinaka-final at the Wester of the Jimid. Naalimpungatan ulit ako. Medyo masakit pa ang ulo ko at na-realize ko nakapasok ang kamay ni Bess sa shorty ko at piniplaytime niya ang nitty pirate ko. Masobrang tigasra na ng aking nitty pirate. Parang gusto kong ipokpok ito sa julo niya at sabing, psst, bawal yan. Justice ako. Under the influence of alcohol, nakipaghawakan din ng nitty pirate. Nung nahawakan ko nga mas malaki pa ang nitty pirate ko kaysa sa kanya. After that,
touching ret session, naghihiwa na play with me. Siya sa NER. Sabi ko naman, over naman sa ass. Pero, dahil sa aya niya na yon, para akong binuhusan ng malamig at tubig at pinagbastan ang surroundings ko. Dali-dali kong inin ang touching session at tumingin sa paligid ko, may mga gising ba kaming mga tropa at napa-reverse walk ako at hindi ko na rin siya pinayagan sa gusto niya. Bumalik na lang ako sa pag-sleep seal dahil masakit pa ang ulo ko kahit alam kong hinahawakan niya ulit nang wala akong kamalay-malay. Tandaan nyo mga e-geaters na ang nyarurot na naka-genoma can be considered as non-consensual. Kahit masama ang ugali ko, may moral virtues pa rin akong sinusunod na we dress well, we dress to impress, at bakit ako magnyanarurot sa kaibigan ko? At ito pa, ayoko kasi nang naglalandi at nagnyanarurot sa isang place na tinuturing kaming bisita. Sinisita ko nga yung mga kaibigan ko dating over sa libido kapag nakikitambay lang kami sa bahay ng isa sa tropa namin. Syempre, magkaroon naman tayo ng hiya, di ba? Tama. Ama yun. Di kasi ako pumapatol sa isang kaibigan, Mima. Romantically man or sexuality. Hindi rin ako naniniwala sa katagang ngiti pairot na yan, magiging bato pa ba? Kaya ayoko na dito eh. Hindi ko talaga hindi ko talaga papatulan. Kaya for me, what happened that night was a form of attempted SA. What he did disappoints me kasi sa tinatagal namin magkaibigan, ganun yun na lang kadaling na-break yung boundaries ng friendship namin. Dahil sa tawag ng laman, ay kahit strata siya, ay pag nalurot siya sa nyok lang yung friendly, plus nung panahong, ay di pa ako undetectable sa HIV treatment ko. Kaya kahit may mali din ako, na sandaling napadali ako sa tukso, ay iniiwasan ko pa rin ang di ka nais-nais na pangyayari dahil ayoko mapahamak pa ang iba. Hanggang ngayon, that night still traumatized me, Hindi ko siya kinakausap simula no na pagkaluwas ng Manila, I decided to end our friendship through chat dahil ayoko pang makita ang pagmumukha niya. Hindi ko pinagkalat kanino man ang pangyayari yung kahit di na kami friends. Ay nasa isang circle pa rin kami. Kaya when we get together, ay wala akong peace of mind. Ay tuwing andyan siya, ay wala akong ibang gusto kundi umuwi na lang. Kasi ayoko siyang kasama. Ang lesson dito is keep your friends closer and know their intentions better. Yun ang tama na kayo. Ang may ilimuom na ang nilikili ko. If readed naman, and if gusto nyo marinig ang HIV journey ko, ay saka ko na lang ikakwento kapag undetectable na ako. Here's my proof of purchase, Mima, for your eyes only. Ito kami ni ex-BFF ko. Ako yung nakanguso pose. So, tama naman yung sinabi niya na tawag dito na with respect dun sa baler. Diba? Natagalit pala yung lights ko. Ayan, respect dun sa baler. And syempre, kapag enga-enga ka tapos alam mo na may mangyayari, tapos nag-no ka, huwag na dapat, diba? Mga gano'n, huwag na ipipilit. Kasi it's a form of attempted as or sexual abuse. So, yeah. Okay, matakot at sabihin nyo yung totoo na pinilit kayo, ganyan, or may force, diba? So, ikikiki yung mga nagpo-force dyan. So, yeah, I hope tuloy-tuloy ang gamutan mo, ituloy-tuloy mo na yung treatment mo, and yes, magiging undetectable ka din. And thank you so much for sharing your story. Kaya, diba, we are here to So, yeah, thank you so much for sending your story. So, dumako na tayo sa ating next story. DJ Mod, back it off. So, yeah, dumako na tayo sa ating next story. Ang ating next category is SKL/libido /strata. At ang kanyang titulo dito is Solid North. So, anong gagawin? Let's read it! So, I think sobrang haba ng story na to. So, puputulin natin from part. Okay, part 1. Sabi niya dito, new e-geaters here sa pinakapakinggan ko sa office ng Notify episode niya, mas ka sister, ang hirap magpigil ng tawa. Nyeche! Mapapagkamalan pa akong iba. Sana mabasa sa Notify kasi sister, ano sister? Dala pa ko sa sister. Minamarathon ko yung episode mo. Baka naman, umabot na ako sa point na pinili ko makinig sa'yo kaysa mag-transcribe ng interview ng ongoing research namin. Kaya please, baka naman. Sabi nito, Sote, fresh from heartbreak ang lola nyo from OMS na naging kami. Ginusa ko. Yes, galing tain na.
Pogi niya for that ha, gigil. Ines. Medyo na-hurt ako kasi akala ko slow burn niya. Mabait naman si Oms and all. Krongkad, Epextra. Parang lahat ng common friends namin, kahit hindi pa siya nagpaparamdam, nire-recommended na siya. Kaso yun nga, ginusa ko ma. Okay lang naman sana sis dahil responsibilidad niya maglingkod sa bayan, part siya ng men in uniform. Di ko na sasabihin anong service siya ma, kasi baka mabukayo, kaya hindi kaya hindi siya makaka-reply kasi kung saan sila napapadala. Pero sa iba naming kaibigan, nakaka-reply siya at natatawagan niya pa ha. Sa akin wala siyang paramdam kahit ilang beses ko mag-message. Kaya mga 2 weeks din bago na-conclude ko na ginost niya na nga ako. So si Keki ay nag-mute challenge sa love life at sumama sa trip sa Solid North ng Nyofis. Charis lang, mandatory sumama eh. Walang laban eh. Ganun naman talaga eh. Super excited ang girly pop dahil libre ang trip tapos walang KG sa biyahe Kels kahit medyo makukoronda na sila. Isang linggo ata kami si Sweldo na gumagala lang so go tayo. Joke lang trabaho naman yun pero lamang yung gala. Hala, ano yun? So let's move on. Bilang young and fresh na person sa opisina, si sister nyo ay pinasakay ang mga senior citizen, 32 years old and above. For reference, 22 lang ako ma. Ahead sa bus para makapili sila ng upuan kasi alam nyo na, iwas sa malamig na aircon, sasakit ang tuhod ng mga makokronda eme. Mabagal lang ako kumilos kasi lumulutang pa ang diwa ko na aga ng call time. Akala ko kakandong na lang ako sa bus driver eme. May seat pala sa likod na good for 2. So doon na nga ako sa likod ama. Super lapit na umaalog ng mga tools ng sasakyan sis. Sana all inaalog doon. So let's move on. Anyway, tumabi sa akin yung dreamy eyes, haba ng lashes, moreno, pogi, low-key buff workmate ko na sa... medyo yummy. Over naman sa teatro, kala mo sarap ng bicep niya sis. Bangaw! Sa isip-isip ko, shoot ka, paano ko to titiisin o matatagalan for 5 days nakatabi, di kami same ng brain cells. Kaloka, nakausap ko lang siya prior to the trip dahil kaming dalawa lang na-assign maghanap na matutuluyan ng lahat sa main destination namin. Pero other than that, hindi ko naman siya masyadong nakakausap ma. Bago yung biyahe, natigilan yung mga thunder sa sinabi, uy, baka kayo pa magkatuluyan ha? Tinawanan ko, over naman yung mga loloret ka. Uy, baka kayo magkatuluyan na. Join ka. Ikaw na lang, Lola Ret, ma. Tinawanan ko lang kasi fresh pa ang hurt ng aking heart. Siya naman ngumitila. Masaya naman pala siya kausapin all. Good conversationalist. Conversationalist, makulit, and gentleman rin siya at the same time. May moment na nagkukulitan kami kasi medyo may sensory issues ako kapag yung velcro ng jacket na dumidikit sa damit o balat ko. Minsan sinasadya niya pala para intentionally mapapansin o mangasar. Sa haba ng biyahe, nag-sorry na agad ako sa kanya kasi baka masandalan ko siya habang nag-i-sleep. Sus! Woo! Style mo, bulok! Sabi naman niya, no worries, pero syempre hiya naman ako, diba? Kaya parang 2 days ng biyahe kong tinitiis na nakadikit yung ulo ko sa umaalog na bintana ng bus. Stiff neck malala talaga sis. Bago ako nag-give in sa offer niya na i-rest ang ulo ko sa braso niya kapag mag-i-sleep pa sila ko. Alam mo talaga sila yung love at the bus eh. Love at the bus. Wheels on the bus. So let's move on. May extra hoodie ko kasi ay nasa kanya. Ginagawa niyang unan. Nahiya ako bawi kasi hiniram niya yun bago pa yung trip. We went on our 5 days na ganda lang ang baon. Like, legit sis, ganda lang ang baon ko. At 3K lang ko sakaling maiwan somewhere sa norte. Enough na pala yung sister to get the workmate loka. Si kuya yung nahuli-huli ko, tumitingin direction ng beauty ko sa bus. Nasa window seat ako, siya naman malapit sa aisle. Nararamdaman ko naman na may something pero sinasawalang bahala ko na lang din kasi wala naman siyang sinasabi. Medyo flirty rin siya kasi mga time na yun nalagay ako ng lip balm. I love YSL Love Shine Candy Glow. Alam mo, mag-Sophie & Co ka. Talagang inads mo pa dito no? Dapat pala ginanong ka, Sophie & Co Lip Tulela. Nagtanong siya kung pwede maghingi ng lip balm na gamit ko. Mama Sophie, medyo nabingestra ko. So, baka mali rin dinig ko. At naka-earbuds ako kasi yung isa kong tenga sa... Pero nung ginamit niya, sabi niya, ang tamis matamis rin kayo lips mo, kaloko. Talaga nagpapahiwatig pa talaga no? Yung arms din no? Kala mo talaga parang, marami ka niya. So, let's move on.
kung wala na naman kami sasakyan, minsan nung nasa summer ako, nakasama yung iba namin ng workmate para magchismisan, nararamdaman ko na may nakatingin sa akin. Kapag hinahanap ko, tanaw niya pala ako at sa akin siya nakatingin. Minsan nagpapahuli siya at ngumingiti. Ako naman, kumukunot yung noo ko. Alam mo talaga tayo ni Siri. Parang, ba yung tingin naman tayo? Stabibita. Stabidabidabidabi-dida. Kala na talaga siya full house eh. So, let's move on. Minsan, umiiwas siya ng tingin. Pero kebs lang kasi nga sister nyo, hurt na hurt ang emote kasi nga na-ghost. Pero over the 5 days, napapansin ko siya that time at katabi sa bus, ramdam talaga na gusto niya ako. Napatweet pa ako ng lakas maka-Wattpad plot ng atake nyo kung sakaling true, kung nasisense ko sa kanya, yung nasisense ko sa kanya. Hindi ko na malaya na kami pala yung isa sa pinakamaingay dun sa bus. At madalas kaming magkaaway dahil sa asar niya o dahil natitrigger siya kapag sinasabihan ako na red flag yung mga cream grad daw na taga probinsya. Based sa kwento ng kaibigan ko sa ex niya before, taga probinsya kasi yun na cream grad din, hindi siya pumapayag na kasama siya sa stereotyping ko. Again, Mima Sophie, medyo bingestra ako pero rinig ko siya, sinabi niya na something along the lines na subukan mo sa akin. Ganon. Day 3, nahiwalay siya sa grupo namin na sumama sa mga senior sa event. Dahil iba yung katabi ko sa bus, nagreklamo ako sa kanya through text. Medyo masikip yung legroom ng upuan ko at yung katabi ko, siya binibigay niya yung legroom niya sa akin. Itong katabi ko kasi hindi at siya naman ganun din. Hanggang sa lahat ng major movements namin that day updated sa isa't isa. Nung may signal sa messenger kami magkausap. Nung nawalan nagte-text naman na lang kami. Send ko proof ma. Mabang ba? End of day 3, going 4 na yon at nag-GG naman ng mga senior citizens sa lodging na kami yung humanap pero kaming 2 ay nag-walking sa labas. Oo, walking lang kwentuhan, ganyan. Plano na talaga namin yun ng umaga kasi gusto ko yung event na na-assign sa kanila pero hindi ako napasama sa attendees. Nakisuyo ako sa kanya na kumuha ng photos kasi mas interesting event nila at gusto ko naman makita yung mga kinuha niya. Umiiwas rin kami sa shot kasi pang matanda yung alak sis, pundador kasi sis. Parang para lang siya sa mga bungabukit na ang kaso-kaso. Boy, parang sarap kayo ng pundador. Aba, malay ko, let's move on. Tsaka kasi may mga senior citizen akong kasama nung mga nakarang araw mag-walk. So, nalooban si sister kasi nagtatrabaho siya. Sa Russia, kaya kami yung gumala. Matumambay kami sa isang kubo malapit sa tinutuluyan namin para magchismisan. Sa amin kasing dalawa siya yung pinakabago sa office kaya lahat ng gusto niyang malaman, splok malala ang sister niyo. From chismis to professional things. Nahiga siya sa isang side ng kubo tapos ako nakaupo sa farthest corner from him. Nahiya kasi ako ma, pero tuloy ang chismis ma. Nagulat ako nung hinampas ko siya sa chest area kasi accidentally niya akong nabugahan ng usok ng vape sa muka. Bigla na hinila yung kamay ko at hinalikan at nag-sorry. At that moment, di ko alam yung gagawin ko ma. Mima Sophie, doon ko na-confirm na tama yung naamoy ko about sa kanya. Pero naisip ko, baka balikan pa ako na nag-go sa akin o bigyan ko ba siya ng chance. Iniisip ko yung habang pinipilit niya i-intertwine, placebo, yung kamay namin. At ma. Pagbalik namin, actually sinundo kami ng co-workmate ko, tinambayan namin kasi sis, kami na pala ang pulutan ng inuman. Issue na bakala. Nangangamoy na pala yung love story namin sa iba't iba namin kasama. Akala mo sa amin lang, you know. At yun ma, dun ko nga nabokya na bet ako ni workmate. Ma, ito na lang ang part ko, isisend ko. So, yeah. Ayan, tignan natin kung ano ba nangyari sa part 2 nila, no? So excited. So excited na ako, excited na ako. Andi, walang plastic to. DJ! So, yeah. Dumako na tayo sa ating next story. So, abangan natin sa next episode ng kanyang part 2. Anong 3? 2. So, DJ Mod, moving on. So, yeah. This is the last story for tonight. Ang ating next story is category is family is love / libido / SKL. At ang kanyang titulo dito is ang tinatagong bote ni Puji. Lagyan ng asin para balon. So, anong gagawin? Let's read it! Sabi niya dito, hello, Mima Sophie, aka Nipay Larot, ang labi sa sobrang kinang at ganda. Bili na kayo. Store niya na may 1 feedback sa lip to lalap niya and fellow e-geaters na parang may mga bedbug sa mga wewe sa sobrang libido.
Ang story na ito ay Year Back 2024. Medyo mahabang story. Ang namojin dito ay ang Pujiko. One of the day, doon ako nag-sleep asil sa sofa namin sa first floor dahil nga natatakot ako sa kwartoret ko dahil feel ko may bunog na longganisang nakatayo sa kwarto tuwing gabi. Pagkababa ko doon din natutulog ang Pujiko sa first floor dahil ginagawa pa ang kwarto niya. That time kasi ang bukas lang na ilaw ay yung sa kusina namin kaya nagre-reflect ang ilaw doon sa living room kung saan ako nag-i-sleep asil. Fast forward British accent. Nakasleep asil na ako sa sofa ret. Ang pwesto ng sofa ret namin ay pa-across sa isa't isa. Harapan kumbaga na para bang karamiang atake namin. Balik sa story After ko mag-sleep asil namulikat ako around 12 a.m. so nagising ako. At di ako bumangon na para bang temperatura ako sa freezer na di gumalaw at tumingin ako sa aking Puji na sinabi, hoy, ano yan? Syempre, hindi ko sinabi yan. Fast forward. Fast forward, nakatingin lang ako sa Puji na parang may binubuksan siyang bote na black na hindi ko masyadong makita ang Puji ko kasi ang dilema nga, diba? Dahil yung ref na nakaharang sa kanyang pwesto at doon na nakita ko na ginubasra niya ang kanyang shorty ro habang nakajigastra ng nakukumot over naman sa unboxing ng Nitty Pirate na sunogstra. At ito na nga Mima, ginamit niya yung black na bote at ilagay niya sa Nitty Pirate niya na para bang kinijimas na yung hotdog na galing sa freezer. Yun pala ay lubiret pala yun. Ang tatak ay monogatariret. Ano yun? Monotagariret. Ito na ang libidurch. Nakita ko na natibok ang kanyang kumot na para bang papalit na sa heartbeat na hinahabol ang hininga niya sa sobrang bilis at kinuha niya yung tripod para ilagay niya ang phone niya na para hindi mangawit ang kanyang kamay habang nanonood ng Boldimax. Nagnyanya ko siya, sumilip siya sa akin kung gising ba ako at grabe Mima Sophie, ang cool ba ako that time. Di talaga ako gumalaw at sabi ko, bilis, close ang eyes. Parang chinek pa paano sleep pa sila ba ito? So, let's move on. Kulang na lang sabihin ko, psst, pa-join. After that, after that, lumabas na atang white cast ng Pujiko at di ko pa alam na may kinuha pala siya sa labahin namin before siya gumawa ng concert na Black Ocean ng audience. Kumuha nga siya ng panyo sa labahin namin na parang krosog nagkakalkal ng pagkain sa labas para ipuna sa ginawa niyang white cast. After nun lumabas na atang white cast, agad-agad niyang sinuot ulit ang shorty ro niya habang nakatingin sa akin na para bang, hoy, anong tingin mo dyan? After nun sabi ko, saludo! Ay, may lang si saluduan, P! Pagkatapos ng gumawa ng mustard na para bang walang nangyari at nag-sleep asil na lang siya. Pero due to culture shock, hindi ako makasleep asil. Ito na ang twister, DJ Mod? Kalkal. Over naman yung voice. Ginamit niya pala yung panyo ko na pinapunas ko sa face card ko. Ang sabi ko talaga, Mima Sophie, baha. Napa-nose crunch talaga ako, Papa! Parang movie. Pagkagising ko, wala na si Puji. Nag-travel na siya sa work niya. At dahil sa curiosity ko, inamoy ko yung kumot sa niya. At pagka-amoy ko, sabi ko, hihi, ow! Boy ba to? Ang baho, Mima, parang amoy na shegerit na nyutike na may halong pawis. Sabi ko talaga, baha. At doon ko sinabi na mas nakakatakot pala mag-slippery sa sofa red kaysa sa kwarto red ko. Makalipas ang ilang araw, Sophie, nahanap ko ang ginamit ng bote na ginamit niya noong madaling araw, Mima, na nakalagay sa bag. At ginagamit ko na rin ito tuwing wala si Puji. Ang burap, Mima, kapag ginamit na para bang lawais na kapag kumakain ng buldak ng ano yun? Yung parang nyashlight ata. Ginagamit sa radya din pala. Uy, lagot kayo Ba't naman kasi lagot? Ano ba yan? Yung pala, nyashlight. Mawala akong proof or just Mima Sophie para hindi ito once ako sa matagal na to. Ano gusto niyo sabihin ko? Psst, pa-join po G, wait lang, picturean lang kita habang kinikis-kis mo yung Nitty Pirate mo na para mampapalit ka na sa taga-kiskis ng yelo sa nagtitinda ng halo-halo or bebang. Ano ba kinikis-kis? So, yeah, di ko na napicturean yung bote dahil naubos ko na rin ito. Ano yun? Di ko get. Ba't naubos? I don't know. Okay, hindi ko alam yun na. So, hindi
Hindi ko alam yun. Hindi ko alam. So, yeah. I think yun nga. Sabi niya, baka Nashlight or everything nice. So, yeah. Woo! Nyokol rin. Bala kayo mag-nyokol! So, anyway, that's your body yori na pangangailangan. It's part of your self-needs, the libido, temperatura. Wala lang magagawa dyan, ano? Umin ko na kayo mga gilid ng niti pirate nyo para matapos itong paghihirap ko. Woo! Bueno, so yeah, that's all. Tama na kayo magandang kili-kili ko. Thank you so much for listening, mga igaters, and I hope don't forget to subscribe, to click it, to watch it sa ating Notify and sa YT Satellite. Thank you so much, mga I love you ko. And bye! Love you! I was a gold, ha? I'm a gold, ha? I'm a gold with the hack.